Teka. Tama pa kaya tong daan na to, Claire? Ito yung tinuro sa atin ng matanda, Mine. Baka tama naman siguro to. Hindi naman siguro tayo ililigaw nun, di ba? Hindi. Iba ang pakiramdam ko dito, Claire. Kinakabahan ako. Baka naligaw na tayo. Wala naman kasing sinabi yung nakausap natin na ganito ang daan. Tignan mo, masyado mapuno. Anong gagawin natin ngayon? Ganito, dediretsuin ko na lang siguro to. Hahanap ako ng pwedeng pagtanungan. Sige. Ikaw ang bahala, Rick. Hindi naman pwedeng masira ang gabi natin. Lalo na't honeymoon natin ngayon. Walang dapat makasira nun. Kahit na maligaw pa tayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga kapwa ko sumusuporta sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ako po si Jeric. May git 50 taon na po ako sa kasalukuyan. Ang kwento po na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 1993. Panahong ako ay nasa 20 anyos pa lamang. Sa karanasan ko pong ito, Sir Blair, hindi ko inaasahang magkakasama-sama kaming muli ng mga kaibigan ko. Pero hindi ko din lubos na akalaing yun na rin pala ang magiging huling pagsasama-sama namin. Dahil sa bagay na sobrang nakakakilabot na nangyari sa aming pagkikita. Uumpisahan ko po ang kwento ko kung saan nag-umpisa ang lahat. Araw na bagong kasal kami ng aking asawa. At ito ang aking kwento. Ay, grabe. Mula Pampanga hanggang dito. 2 araw at gabi na tayong nasa biyahe. Pero hindi pa rin tayo nakakarating. Ay nako, Mine. Bawal magreklamo, ha? Ikaw may gusto na dito tayo sa Leyte mag-honeymoon. Ano ka ba? Pero kasi parang wala na tayong pupuntahan dito eh. Parang naliligaw na rin tayo. Wala pang signal ng cellphone ko, kaya nakakaasar. Ano ka ba? Ayaw mo masira ang gabi natin, di ba? Pero yung mood mo naman ang sira. Paano ba naman kasi? Mukhang naloko pa tayo nung pinagtanungan natin. Hayaan mo na. Sisilipin na lang natin banda doon. Kung wala pa rin yung resort na dapat nating puntahan, di babalik na lang tayo. Kompleto naman yung gamit na dala natin eh. At hindi rin tayo mauubusan ng gasolina, okay? 2 malaking galon ang dinala ko. Tsak na hindi mauubos yun. Ay nako. Gusto ko nang humiga. Gusto ko na din magpahinga. Saan ba kasi yung resort na yan? Nakakainis. Konting pasensya lang muna, Mine. Doon ka na lang muna sa backseat. Sige na. Humiga ka na ron. Doon ka magpahinga. Hindi na, Mine. Ayos lang ako rito. Siya nga pala, magsabi ka sa akin kung gusto mo magpahinga. Para magpalit tayo. Ilang araw ka na din kasing halos drive lang ng drive eh. Wala kang maayos sa tulog. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko pa naman eh. Ikaw na lang ang magpahinga. Sige na, Mine. Hindi, Mine. Ayos lang talaga ako. Sige, ikaw ang bahala. Di naman kita pwedeng pilitin. Baka mas lalo ka pang mabad trip dyan eh. Mas mahirap na. Ikaw? Ginawa mo na naman akong moody. Oh, ayan na. Naiinis ka na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ngumiti na lang ako habang ipinagpapatuloy ko ang pagdadrive ng sinasakyan naming van. Habang nakikinig naman kami ng mga love song para hindi antukin. Paminsan-minsan pa nga ay sinasabayan namin ng kanta. Talagang napakasaya namin nun. Pero hindi namin inaasahan ang kapahamakang naghihintay pala sa amin sa lugar na yon. Mine, sandali lang. Bakit? Anong meron? May problema ba? Mine, bagalan mo nga sandali ang pagpapatakbo mo. May titignan lang ako. Bakit? Ano bang meron? Mine, nanggaling na tayo rito eh. Ha? Sigurado ka ba? Oo, Mine, sigurado ako. Tignan mo yung puno ng baliting yun. May signboard.
2 beses ko lang nakita yun eh. Baka pareho lang, Mine. Sandali, Mine. Ihinto mo lang muna yung sasakyan. Sandali lang. Sinunod ko ang sinabi noon ni Claire. Matapos nun, pareho kaming bumaba sa sasakyan at tinignan namin ang paligid. Ganon na rin ang puno ng baleting ilang beses na raw nitong nakikitang nadadaanan namin. O, tignan mo, Mine. Sigurado akong pareho talaga eh. Hindi kaya pinagtitripan tayo ng mga maligno rito? Sulok pa naman tong lugar na to at parang walang ganong dumadaan na ibang sasakyan. Mula kasi kanina eh. Wala pa akong nakakasalubong na ibang sasakyan eh. Kaya nga, Mine eh. Paano kung bumalik na lang kaya tayo? Kinakabahan na kasi ako eh. Sige. O halika na rito. Pumasok ka na rito sa loob ng sasakyan. Nang makasakay na ang asawa ko sa van, lumingon pa ako sandali sa puno ng balete. Sunod nun, sumakay na din ako at muli kong pinaandar ang sasakyan at iniikot ko yun pabalik. At 10 minuto lang ang lumipas. Napadaan na naman kami sa puno ng balete na may signboard. Mine, natatakot na ako. Ito na naman yung balete oh. Huwag mo na lang muna pansinin, Mine. Magpapatuloy na lang muna ako sa pagdadrive. Tumango ang asawa ko, kaya naman nagpatuloy na ulit ako sa pagmamaneo. Ilang minuto lang ulit noon ang lumipas. At sa daan ay may nakita kaming kotse na nakaparada at parang inaayos yun. Kaya naman huminto kami at bumaba sa van at tinignan kung ano ang nangyari. Bossing, may problema ba sa sasakyan nyo? Naplatan kami. May mga bed trap kasi na nakahelera sa daan. Tumama lahat sa gulong namin. Aray, ganun ba? Saan po ba kayo pupunta? May mga gamit po ako sa van. Kung gusto nyo po hilahin natin yung sasakyan nyo. Maluwag naman po yung van eh. Ilan po ba kayo? 3 lang kami, bossing. Ayos lang yan, bossing. Halina kayo. Dahil sa sinabi kong yon, lumapit sa akin ang asawa ko. Maya-maya lang, umalis naman sa harap ko ang lalaking hindi ko makita ang itsura dahil madilim. Mine, bakit naman nag-aalok ka ng hindi mo kilala? Liblib ang lugar na to. Hindi natin alam, baka masasamang tao pala yan. Ano ka ba, Mine? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang masamang tumulong kahit di natin sila kilala. Kailangan nila ng tulong Kung may magagawa naman tayo, bakit hindi tayo tumulong, di ba? Bahala ka, Mine. Sige na, papasok na ako sa van ha. Sige, Mine. Susunod na lang ako maya-maya. Akma na uling sasakay si Claire sa van namin. Pero pareho kaming natigilan nang may marinig kaming boses na pamilyar sa amin. Maya-maya lang bumalik ito at lumapit ng kaunti sa sasakyan ng mga taong gusto kong tulungan. Teka! Carlo? Ikaw ba yan? Nang magtanong ng ganun ang asawa ko, lumapit ang isang tao na nakasuot ng pambabaing wig at nakadress ng pula at may mataas na takong. At dahil doon, nailawan siya ng van at doon namin napagtanto na si Carlo yon, ang bakla na kaibigan namin nung high school pa kami. Oh my God, Claire! Is that you? Hala! Ikaw nga, Carlo! No, Claire. It's not Carlo. Kasi, Carla na ako ngayon. Oo na, sige na. Carla na akong Carla. Oh, Bes, kumusta ka na? Ang tagal na natin di nagkikita. Eto, mas gumaganda. Ikaw, kumusta na? Oh my! Si Jeric ba to? Oo, Carla. Ako nga to, si Jeric. My goodness! Don't tell me, BFF. Nagkatuluyan kayo. So many years na din kasi na wala tayong contact Kaya wala na ako nagiging balita sa inyo. So, ano ng chika? Nang itanong yun ni Carla, itinaas ni Claire ang isa niyang kamay kung saan nakasuot ang wedding ring namin at nakita yon ni Carla at halos
Magtatalon ito sa tuwa. Wow! Hindi ko ini-expect na magkakatuluyan talaga kayong dalawa. And now, kasal na pala kayo. Masaya ako for you, BFF. Congratulations sa inyong dalawa, ha? I hope ako din. Teka. Ang ibig sabihin, kayo yan? Rick? Claire? Oo nga, ano ka ba? Sila nga yan. Buti pa nga sila, kasal na eh. Wait. Jason? Jason, ikaw ba yan? Ako nga, Claire, Jeric. Masaya akong makakita kayo ulit ha. Teka. Friends reunion ba to? Dapat may makita pa kayo. Teka. Jonathan, halika! Teka, kasama niyo si Jonathan? Oo naman pre. May outing sana kami pero minalas eh. Naflatan eh. Matapos sabihin niyo ni Jason, dumating naman si Jonathan. Ang pinaka-close ko nung nasa high school pa kami. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko to. Oo, pre. Nakakagulat ka naman sa galaw mo. Hindi halatang na-miss mo ako ah. Hindi lang na-miss Jonathan dahil sobrang miss na kita. Kumusta ka na, utol ko? Hay nako, ayan na naman sila. Yes, Bess. Sure na sure. Walang nagbago. Parang magkapatid pa rin talaga, di ba? Hindi nga mukhang magkapatid eh. Parang mas magkarelasyon pa yung dalawang yan. Kung di lang talaga ako pinakasalan nito, nako, iisipin ko na lalaki din ang gusto niyan eh. Uy, grabe ka naman, Mine. Masaya lang akong makita ton si Jonathan. Ang tagal din kasi nung huling nagkita kami. Ang ibig ko sabihin sila, matagal natin silang hindi nakita. Kaya masaya ako na makita sila. Correction, be. Sa kanya ka lang masaya. Dahil nung nakita mo kami kanina, ang tamlay-tamlay mo. Pero nung si Jonathan nang nakita mo, halos magtatatalong ka pa nga dyan, oh. Tignan mo. Ano ba kayo? Masaya akong makita kayong lahat, promise. Pero kasi, alam nyo naman, si Jonathan parang kapatid ko na to, di ba? Aray ko naman. Grabe, parang kailan lang, no? Dati-rati, mga uhugin pa tayo. Pero ngayon, may kanya-kanya na tayong mga partner sa buhay. Ako na lang pala ang wala. Ano to? Friends reunion? Pero pares-pares? Paano naman ako? Ibig mo sabihin, pre, wala ka pa rin asawa hanggang ngayon? O kahit shota man lang? Hay nako, be. Tatanungin mo pa talaga siya. Alam mo naman na torpe ang taong yan, ano? Kaya malabo talagang magkajowa yan. Bakit ikaw ba BFF? Meron ka na ba? Excuse me. Ako lang naman ang boyfriend ng magandang binibining ito. Ikaw naman lang. Masyado mo naman pinapakita sa akin na baliw ka sa ganda ko, ha? Teka, ibig sabihin ba nito? Kayong dalawa ay mag-on na? Yes, Rick. And FYI, magfo 4 years na kaming mag-on. Grabe! Hindi ko ina-expect to ah. Dati-rati kasi naasar ka pa ni Jason na bakla-bakla. Pero in the end, kayo rin pala. Grabe. Enemies to lovers ang atake. Hindi ko rin inakala na mahuhulog ako rito kay Carla eh. Kasi alam ko noon, na totoong babae talaga pa. Sana. Hindi ko rin inakala na mahuhulog ako rito kay Carla eh. Kasi alam ko noon, na totoong babae talaga ang gusto ko. Pero, alam niyo yun, bigla ko na lang naramdaman na gusto ko na pala siya. Hindi talaga ako makapaniwala. Baka pinaprank nyo lang kami ha. Hindi nagpa-prank ang dalawang yan. Kahit ako, saksi sa kalandian nilang dalawa. Tama si Jonathan. Walang halong biro pre. Kami na talaga ni Carla. Mag-on na talaga kami. Parang hindi yata ako maniniwala kung walang pruweba. Sandali lang. Pruweba ba ka mo? Look, BFF. Lahat kami ay nagulat. Nang matapos kasing sabihin yun ni Claire, bigla na lang niyang hinila si Jason at naghalikan sila sa harapan namin. Mahigit 20 segundo rin ang itinagal nun hanggang sa umawat na si Jonathan.
Tama na yan, Carla, Jason. Maya naman kayo sa single, oh. Kawawa naman ako sa inyo. Respect ba? Respect! Hoy, ikaw, pag-inggit, pikit na lang. Dami pang sinasabi. Grabe naman kasi yung pinakita niyong pruwebe. Medyo sumobra naman yata. Hay nako, tama na nga yan. Naniniwala na kami ngayon. Kaya mabuti pa halina kayo. Maganda yata kung magpahinga na muna tayo. Doon na muna tayo sa loob ng van namin. Doon na natin ituloy ang tsikahan na to. Yeah, tama ang bestie ko. Malamig din kasi rito sa labas. Tara na! Kasunod ng mga sinabi nilang yon, naglakad na kami patungo sa van. Sumakay kaming mag-asawa sa harap habang ang mga kaibigan naman namin ay nasa backseat. Siguro magandang gawin ngayon. Bukas na tayo bumiyahe. Masyado na din kasing gabi. Tapos, pagod na ako. Yes naman. Saka, mas okay na magpahinga na muna tayo. Kasi I'm so tired na rin eh. Gusto ko na lang muna mag-beauty rest. Walang problema yan. Dito na lang muna tayo sa loob ng van. Isa rin nyo na lang mga bintana nyo. Lalakasan ko na lang ng konti ang aircon. Okay, Beth. Thank you so much. Alam nyo, hulog talaga kayo ng langit. Kasi kung di kayo dumating, Diyos ko hindi ko na alam ang mangyayari sa amin. Lalo na butas pa ang mga wheels namin. Ano ka ba, Carla? Destiny to. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkita-kita, di ba? Kaya siguro to, pinagsama-sama tayo. Ang tanong, anong plano nyo ngayon? Magkakasama na tayo. Dapat may plano tayo. Ano sa tingin mo, Tol? Si Claire ang magdidesisyon dyan. Katunayan nga, honeymoon namin eh. Siya ang namilit na dito daw kami mag-honeymoon. Kaso, 2 araw na kami nasa biyahe. Wala pa rin kaming nakarating. I-delay niyo na muna yung honeymoon nyo. Marami pa namang araw eh. Ang mabuti pa, mag-celebrate tayo. Ngayon lang tayo nagkasama-sama eh. Baka naman. Paanong celebrate naman? Hindi nga kami makalabas dito eh. Alam niyo ba kung nasa na tayo? Yes! Sabi dito sa mapa na binigay ng matandang pinagtanungan namin sa may bungad ng daan, nasa La Fortuna na daw tayo. Teka. Yung matanda bang shaggy yung style ng buhok? Ha? What shaggy? Shagilid ang buhok. Sira ulo ka talaga kahit kailan, Tol eh. Akala ko pa naman, anong shaggy ang sinasabi mo, pambihira ka? Pero pwera biro nga. Yun nga bang matandang yun ang napagtanungan nyo? Oo pre, yun nga. Ang sabi niya, diretsuin lang daw namin ang daan na to. Tapos sa dulo daw nito may bayan. Magtanong daw kami doon. Tapos darating na kami sa tabing dagat. Teka, ibig nyo sabihin doon din kayo papunta? Pero sabi nung matanda, walang bayan dito. Bigla akong kinutuban dyan sa pinag-uusapan nyo Hindi kaya naligaw niya tayo? Huwag niyo na lang munang isipin yan. Bukas na lang natin pag-usapan ng lahat. Mas better siguro kung matulog na muna tayo. Tama si Claire. Kahit ako gusto ko na di matulog eh. Wala pa kasi akong ganong pahinga. Ilang araw na din kasi kaming nasa biyahe. Why, be? Saan pa ba kayo galing? Sa Pampanga pa kami galing, Carla. Doon kasi kami nagtatrabaho. Grabe! Ang layo pala ng pinanggalingan nyo. Bakit? Saan na ba kayo nakatira ngayon? Sa Pasay lang kami, pre. Doon kami nakatira. Ganun ba? Ang lalayo pala ng inabot natin, no? Wala eh. After nung graduation, bigla na lang kayo nawala ni Claire. Para kayong bula. 3rd year pa lang kasi nung high school, nagplano na talaga kami ni Jeric. Hindi lang kami nagsabi sa inyo. Kasi alam namin na pipigilan nyo kami. Noon pa lang talaga, may secret relationship na kami. Pero dahil isang circle lang tayo, nahiya kami magsabi. Ayaw naman namin na ma-disappoint kayo. Lalo na nangako tayo na best friends forever lang. Kaso, iba naramdaman namin ni Jeric. Naging husband and wife forever ang nangyari. Ano ba kayo? Wala namang kaso sa amin yun eh. Kita nyo naman. Kahit kami nitong si Jason, di ba?
Hindi naman kami magkasundo noon. Pero look oh, para kaming mga toyo at suka sa adobo. Dapat palagi magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ako na nga lang ang naiwan sa inyo eh. Ay nako, ang hirap kasi maging torpe. Parang sakit na hindi na pwedeng gamutin. Ano ka ba naman pare? Baka wala pa yung perfect na babae para sa'yo. Antay-antay ka lang, darating din yun. Kasi yung love, hindi naman talaga minamadali yan eh. Hihintayin lang natin na maramdaman natin yan. Tama si Jeric, Jonathan. Makakapaghintay naman talaga ang love eh. Maghintay ka lang. Darating din ang tamang panahon para sa'yo. Ay sos, makakapaghintay raw. Kailan kaya? Baka hukluban na yan si Jonathan wala pa rin niyang asawa. Sobrang lala naman kasi ng pagiging torpe niya. Nako, wala na sa hulog. Ito talaga si Carla oh. Hindi na talaga nagbago. Kung merong supportive sa circle natin, meron namang number 1 na basher. Ay nako. I'm just telling the truth no. Baguhin mo kasi yung style mo. Magandang lalaki ka naman. Ang pogi-pogi mo. Kaso, kapag may kaharap ka ng babae, yung buntot mo, bumabahag. Tapos yung dila mo, nalulunok mo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Claire, Jeric, pagpasensya nyo na itong dalawa. Ganyan talaga sila eh. Alam nyo naman yung dalawang yan. Minsan, magkasundo, pero madalas, magkaaway. Ano ka ba, Jason? Ayos lang. Kahit naman nung mga high school pa tayo, ganyan talaga sila eh. Kaya naiintindihan namin. Nanood na lamang kami sa pag-uusap na may halong asaran nina Jonathan at Carla. Tuwang-tuwa naman kami at sobra din ang galak na nararamdaman namin dahil sa ilang taon naming hindi nagkikita-kita. Wala pa rin nagbago. Kami pa rin yung dating magkakaibigan na may makulit, torpe, maingay at masayahing magkakaibigan. Hindi naman nagtagal noon. Kanya-kanya na rin sila ng tulog at naiwan naman kaming mag-asawa nagising. So anong plano natin ngayon, Mine? Ikaw, Mine. Kung ano ang plano mo, doon ako. Mine, mag-asawa na tayo ngayon. Hindi na tulad noon na mag-girlfriend-boyfriend lang tayo. Ngayon kasi, dapat lahat ng plano pinag-uusapan natin at magkakasundo tayo sa iisang plano. Mine, kahit naman na mag-asawa na tayo ngayon, ikaw pa rin ang babae. Ikaw pa rin ang boss ko sa relasyon na to. At lahat ng gusto mo, yun lang ang susundin ko. Ay nako, sige na nga. I-delay na lang muna natin ang honeymoon. May ibang araw pa naman eh. Saka Mine, palagi naman tayo magkasama eh. Pero sila, ilang taon inabot bago natin sila ulit makita. No problem, Mine. Kahit anong desisyon mo, yes pa rin ang sagot ko. Sige na, magpahinga na muna tayo. Bukas kakausapin natin sila, ha? Sige Mine, matulog ka na rin ha. I love you. Love you too, Mine. Sunod na mga sinabi kong yon, ang mabilis na paghalik ko sa noo niya. Matapos nun, natulog na siya habang ako naman ay lumabas ng van para magyosi. At nang makalahati ko na ang yosi, papasok na sana ulit ako ng van. Pero may mga kaluskos akong narinig sa kakawyan. Mga yapak yon ng paa na para bang tumatakbo. At sa tingin ko ng sandaling yon, hindi lamang yon nag-iisa. Pre, pumasok ka na ng sasakyan. Huwag mong pansinin ang bagay na yun. Baka hayop lang yun na nagtatakbuhan. Sige pre. Tulad ng sinabi ni Jonathan, pumasok na nga ako sa van. Matapos nun, kinuha ko ang jacket ko at ikinumot ko yon sa asawa ko. Maya-maya lang, lumapit sa akin si Jonathan at kinausap ako. Pre, narinig ko yung pinag-usapan nyo kanina ni Clara. Alin dun? Sasama ba kayo sa amin na mag-outing? Oo pre. Tagal na din kasi nung last na banding natin eh. Kaya ito na yung chance para makabawi ang grupo natin sa bawat isa. May isa pa akong narinig, pre. Ha? Ano pa? I love you, Mine. I love you too, Mine. Ay sus! Ikaw
Ngayon ko lang narinig ang soft side mo ah. Pambihira to. Ano ngayon lang? Ganun ba ako kasiga noon? Pambihira tong taong to. Oo, no joke. Nung high school pa tayo, halos lahat yata ng kaklase natin may gusto sa'yo eh. Pero lahat sila, nireject mo. Tapos siga-siga ka pa. Hindi pwedeng hindi ka maging laman ng away. Pero ngayon, kitang-kita yung evidence. Taob na taob ka kay Claire. Kahit noon naman, di ba? Kahit ikaw. Alam mo naman noon na pagdating sa kanya, walang kwenta pagiging siga ko. Eh wala eh. Deads na deads talaga ako sa kanya eh. Kahit noon pa man eh. Iba talaga ang tama ako sa kanya. Pero imba ka, tol. Nakakabilib ka. Hindi ko akalaing magkakatuluyan talaga kayo. Pero pre, para alam mo, may tampo ko sa'yo ah. Ha? Bakit naman? Iniiwan niyo ako sa mga to eh. Hindi niyo ako sinama sa plano niyo eh. Sinasabi mong ako ang pinagkakatiwalaan mo at ako ang close na close mo. Pero iniwan mo ako ng ganun-ganun lang. Ito naman tampurot ka agad. Alam mo naman noon na dumadamoves pa ako kay Claire eh. Siyempre kung anong gusto niya, dun ako. Ganun ako kapatay sa kanya eh. Sa bagay tol, may point ka. Di ko din inaasahan to eh. Nung kasi nakikita ko talaga kay Claire na wala siyang interes sa'yo. Tapos bigla na lang kasal na pala kayo. Ibang klase ka. Paturo naman ng pagiging matinik sa mga babae oh. Ano ka ba? Wala naman akong ibang ginawa eh. Sos! Hoy, umamin ka. Ginayuma mo yata si Claire eh. Sira ulo ka talaga. Anong gayuma? Isa lang naman ang ginamit ko para ma-inlove siya eh. Ano yun, pre? Siyempre na pa ba? Eh di itong kagwapuhan ko, may iba pa ba? Mine, huwag ka masyado mayabang. Hindi ako dyan na in love para alam mo. Natawa na lamang si Jonathan nang biglang magsalita si Claire. Akala kasi namin noon ay tulog na siya, pero nakikinig lang pala ito sa mga pinag-uusapan naming magkaibigan. Mine, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na eh. Kahit tulog, maririnig ko ang pinag-uusapan nyo. Sobrang lakas ng mga boses nyo eh. Sorry Mine. Sige, magpahinga ka na ulit. Hindi na nagsalita ang asawa ko. Kaya naman, tinignan ko si Jonathan at tumawa naman ito na walang boses. Pero dahil hindi kami makatulog pareho, inimbita ko siya sa labas ng van at doon na lang kami nag-usap. Tol, serious mode muna tayo ah. Ano? Kumusta buhay-buhay? Ayos lang naman tol. Masaya. Pero minsan, malungkot din. Bakit naman? Last year lang, namatay si Lolo Quirino eh. Di ko gaano inaasahan yun. Alam mo naman, di ba? Si Lolo nagpalaki sa akin. Pareho pala tayo pre. Si nanay din. Namatay nitong nakaraang buwan lang dahil sa sakit sa baga. Kalungkot no? Minsan hirap tanggapin na lahat ng malapit sa buhay natin mamamatay at iiwan tayo. Sobra pre. Pero wala naman tayong magagawa dun eh. Kasama yan sa buhay ng tao eh. Lahat-lahat ng mga buhay sa mundo mawawala din pagdating ng araw. Kumbaga'y walang permanente. Kaya kailangan lang natin ngayon ay tanggapin ang bagay na yon. Yung reality ng buhay. Buhay at kamatayan. Tama ka dyan pre. Pero ang saklap ding isipin na magdurusa tayo kapag nawala na sila. Hayaan mo na tol. Ay, teka, saka nga pala, may bibigay ako sa'yo. Dapat matagal na to eh. Kaso bigla nga kayo nawala ni Claire eh. Sandali, kukunin ko lang sa kotse yung bag ha. Maghintay ka lang dito ha. Babalik din kaagad ako. Tumango ako nang sabihin niya ni Jonathan. Maya-maya lang. At mabilis siyang naglakad patungo sa kotse. At ilang sandali lamang ang lumipas at patakbo itong bumalik sa pwesto namin kanina. At inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Ano to? Buksan mo para makita mo. Ginawa ko naman ang sinabi niya at tumambad sa akin ang isang kwintas na may kulay itim na tali at ang pendant nito ay gawa
sa pangil ng hayop. Naalala mo nung high school tayo? Mahilig ka sa mga ganyan, di ba? Kaya binili ko yan. Doon sa nagtitinda ng mga anting-anting doon sa may bayan. Oo tol, salamat ha. Pero di ba, mahal mga tinda nun? Kasi nung nagtanong tayo isang ganito parang 500 pesos eh. Kaya nga, pinag-ipunan ko yan, tol. Kaya kapag nasa eskwela tayo, tapos oras ng recess, wala akong kinakain kasi tinatabi ko ang pera ko. Mabili lang yan. Tapos nung graduation, yan dapat ang regalo ko sa'yo. Kaso nga, bigla kayo nawala ni Claire. Sira ulo ka talaga kahit kailan ano. Hindi mo naman kailangan gawin yung pre. Hindi ka kumain para lang dito. Alam mo naman, tol, na ikaw ang pinaka-close ko sa lahat eh. Kapag ikaw ang pinaka-best friend ko. Tsaka tinuring na kitang kuya ko eh. Hindi ko kasi malilimutan yung araw na pinagtanggol mo ko sa mga bully doon sa school natin. Mula nun, palagi na ako sumusunod sa'yo. Kahit saan ka magpunta. Naaastigan kasi ako sa nun eh. Pati sa forma mo. Literal na kinatatakutan. Oo nga, naaalala ko yun. Pero tol, salamat ha. Walang anuman. Basta ikaw. Nang sandaling yon, isinuot ko na kagad ang kwintas na may pangil. Sabay nun, niyakap ko si Jonathan at sinabi ko sa kanya na oras na siguro para magpahinga. Kaya naman pumasok na ulit kami sa van at doon na nagpahinga. Kinabukasan naman, nagising ako at dahil maliwanag na, agad akong tumingin sa kotse ng tatlo at nagtaka ko dahil wala na itong gulong. Jason! Jonathan! Huy, Carla! Gumising kayo! Gising! Ano ba yun, Jeric? Anong problema? Di ba ang sabi nyo kagabi? Naplatan lang kayo ng gulong. Tignan nyo ang kotse nyo. Wala nang gulong. Ha? Anong pinagsasabi mo? Tignan nyo kasi. Dahil sa gulat, agad na lumabas ang tatlo. Sumunod naman kaming mag-asawa. Nagulat na lang ako nang biglang suntokin ni Jason ang harap ng kotse nila. Tiyan! Hayop na yan! Sabi ko na pinaglalaruan talaga tayo eh. Bago pa namin kayo makita, nagpabalik-balik na kami sa daan to. Tapos itong huli lang, yung mga lintik na bear trap na yan, nakaharang na sa daan. Tapos di namin napansin. Kainis naman! Paano na tayo niyan? Teka, huwag kayong mag-alala. Doon na lang muna kayo sa van namin. Kompleto ang gamit ko doon. Hindi tayo mai-stuck dito. Pero bago pa man kami umalis sa tabi ng kotse nila, bigla na lamang kaming tinawag ni Jonathan na nasa gilid ng kotse. Nakatakip ang ilong niya habang may tinitignan. Hali kayo. Tignan niyo to. Bakit? Ano bang meron? Nang tingnan namin ang gilid ng sasakyan, nagulantang kaming lahat dahil may katawan doon na parang bago pa lang na nilagay doon. Wala na itong ulo at ang mga daliri niya mula kamay hanggang sa mga paa ay putol na lahat, habang ang mga tenga nito ay punit at nasa lapag at ang mga lamang loob niya ay parang kinagat-kagat na habang nasa labas ng katawan niya. Diyos ko, anong klaseng hayop ang gumawa nito? Hindi ko alam, Mine. Pero ang pinakamagandang gawin ngayon, umalis na tayo sa lugar na to. Hindi tayo dapat manatili dito. Pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa atin. Oo nga. Umalis na tayo dito. Mahirap na. Baka mapagbintangan pa tayo dyan. Ayoko makulong. Ang OA mo naman, kumalma ka nga. Hindi tayo mga aswang para pag-isipan na kumakain tayo ng tao. Teka lang mga tol. Nakabukas ang tangke na sasakyan namin. Dahil sa mga sinabi ni Jason, kinabahan ako. At nang lumapit naman kami, nakita namin na nilimas ang gas nito sa loob at itinapon lang sa lupa. Anak ng, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi aksidente ang mga nangyari. Sinadya talaga nila to. Lintik ang mga yun. Ang mabuti pa, halina kayo sa van. Sige na, nandidiri na ako rito eh. Dahil sa sinabi ni Claire,
Dali-dali kaming bumalik sa van. Pagsakay namin doon, sinubukan ko ng paandarin ang sasakyan. Pero nagtataka ako dahil ayaw nitong gumana. Kaya lumabas ako at wala na sa likuran ng sasakyan ang 2 galon ng gas na dala ko. At katulad ng kotse nila Jason, nilimas din ang gas namin. Mine, ano nangyari? Tama si Jason. Pinagtitripan tayo. Wala na rin tayong gas. Kahit ang van mismo, wala ng gas. Ha? So paano tayo ngayon yan mga be? Hindi ko alam. Pero mabuti pa, doon na muna tayo. Humanap tayo ng parting makakapagsunog tayo. Kumain na muna tayo. Bago tayo mag-isip ng paraan, mas mabuting may laman ng mga tiyan natin. Tama si Jeric. Halina kayo. Doon tayo sa may bandang silong ng mga puno. Susunod na lang kami ni Jeric sa inyo. Kukunin lang muna namin ang mga pagkaing dala namin. Matapos sabihin yun ni Claire, tumango ang mga kasama namin at pumasok sila sa kakauyan. Nakita naman namin na nagpulot sila ng mga tuyong kahoy, habang kami naman ni Claire ay pumunta sa likod ng sasakyan para kunin dun ang mga icebox na dala namin na may iba't ibang klase na pang barbecue at mga tubig na maiinom. Hindi na maganda ang pakiramdam ko rito, Jeric. Paano kung mga cannibal pala ang mga nilalang na nandito? Di naman siguro. Kung may ganun man, 3 kami mga lalaki o sabihin na nating 4 kasama na si Carla. Kaya natin ang mga sarili natin. Huwag kang matakot. Pero nakita mo ba yung sinapit ng bangkay sa gilid ng kotse nila? Grabe ang paraan nila ng pagpatay. Sobrang nakakakilabot. Sige mamaya, lalakarin na lang natin to. Pero sa ngayon kumain na muna tayo. Kapag wala tayong lakas, mabilis tayo mapapagod. Kaya halika na. Tumango ang asawa ko nang sabihin ko ang bagay na yon. At habang dala ko ang 2 malalaking box, siya naman ay dala ang 1 galon ng tubig at iba pang gamit. Oh, ito ang lighter, Jonathan. Ikaw nang bahala magpaapoy. Sige, ako nang bahala, tol. Mine, i-ready niyo yung mga iihawin natin para mamaya, pagkatapos kumain, lalakarin na natin kagad tong daan. Hindi tayo makakaalis dito kung ang van ang aasahan natin. Kaya kailangan natin kumain para magkaroon tayo ng lakas at makapaglakad tayo ng malayo, okay? Nakakaasar naman kasi. Sino ba mga ngayon? At pinagtitripan tayo ng ganito. Ang sarap nilang ipukpok ng walang tigil. Kaya nga nakakasar. Gusto ko na nga magtampisaw sa dagat Ano ka ba, Carla? Hindi nga natin alam kung anong meron sa lugar na to. Pagtatampisaw pa nasa utak mo. Kung ako nga mas susunod, mas gugustuhin ko pang umuwi na nga lang Ay hindi ka na sana sumama. Ang akin lang naman, Carla, dapat intindi natin ang sitwasyon ngayon. Kita nyo naman, yung mga sasakyan hindi natin magamit. Tapos kung may ano pa dun sa gilid ng sasakyan natin kanina, hindi ba kayo natatakot? Na baka sa kagustuhan yung ituloy ang outing na to, ay mapahamak tayong lahat? Ano ka ba, Jonathan? Paranoid ka lang. Yung taong nakita natin na walang ulo kanina, baka may nakaharap lang yun na mabangis na hayop. Mabangis na hayop, ha? Mabangis na hayop? Kahit kayo mismo natatakot na ba kung ano nang meron dito Tapos sasabihin nyo ngayon na mabangis na hayop lang? Sobrang imposible naman yata nun. Guys, teka, ano ba kayo? Bakit kayo nagtatalo ng ganyan? Kumalma nga lang kayo. Tama si Claire, mga tol. Huwag kayong mag-alala. Mamaya after natin kumain, aalis tayo kagad dito. Kahit maglakad lang tayo, hahanapin natin ng resort na sinasabi nyo. Natahimik ang lahat pagkatapos kong sabihin yun. Nagpaapoy naman ang kaibigan kong si Jonathan, habang si Claire at Carla ihahanda na sana ang lulutuin naming karne, nang bigla na lamang sumigaw ang asawa ko. Mine, bakit? Ano nangyari? Mine, yung karne sa icebox wala na. Tapos tignan mo kung anong meron dyan. Bakit? Ano bang meron? Titignan ko sana ang bagay na nasa icebox, pero inunahan ako ni Carla at grabe na lamang ang pagtataka ko nang bigla itong sumigaw at nagsuka. Ano ba talaga meron dyan? Bakit kayo nagkakagulo? Matapos sabihin niyo ni Jason,
Sabay naming tinignan ang nasa loob ng icebox. Nang makita namin ang bagay na nandun, halos bumaligtad din ang mga sikmura namin dahil sa bagay na nandoon. Panginoon ko! Paano napunta yan dyan? Hindi ko din alam. Pero sigurado akong mga karne ang nandyan kagabi. Bakit guys? Ano bang meron? Jonathan, may ulo ng tao sa loob. Wala na din yung mga pagkain na dinala namin ni Claire. I can't believe this anymore. Ano ba talaga nangyayari? Bakit ganito? Una yung mga sasakyan. Tapos ang mga foods naman. Sino ba talaga nasa likod dito? Wala rin akong ideya. Pero kung sino man ang gumagawa nito, sigurado ako nasa paligid lang siya at pinanonood niya ang bawat kilos natin. Ang mabuti pa guys, umalis na tayo. Hindi ko na talaga gusto ang mga nangyayari. Natatakot na ako. Mabuti pa nga, tara na. Bago pa man tayo pagtripan ulit ng kung sino man siraulong yan. Sama-sama na nga kami naglakad. At dahil sa taranta, hindi na kami lumabas pa ng daan. At sa loob na kami ng kakauyan, nagpatuloy sa paglalakad. Ilang minuto naman ang lumipas, lahat kami ay nagulat nang bigla na lamang sumigaw si Jonathan. Nang tignan naman namin siya, doon namin napagtanto na nakaapak pala ito ng bear trap. Anak ka talaga ng tupa. Aray ko, no. Sakit. Tulungan niyo ako. Tulong, baka mabudol itong binti ko. Jonathan! Relax. Huminga ka lang na malalim, okay? Kaming bahala sa'yo. Aalisin natin yan. Bilisan niyo. Ang sakit na talaga. Pakiramdam ko mapuputulan na ako ng paa. Aray! Basta, gawin mo na lang ang sinabi ni Jeric. Huminga ka lang na malalim. Maliwanag ba? Mabilis na tumango si Jonathan. Matapos nun, humanap naman si Jason ng matibay na kahoy para ipangkalas sa bear trap. At nang matanggal na namin yun, dali-dali namin siyang inalalayan habang si Carla at Claire naman ay nakasunod lang sa amin. Lumipas ang mga oras at dumating na ang gabi. Patuloy pa rin kami sa paglalakad. Hindi na din namin alam kung saan na kami napadpad. Hanggang sa nakarating kami sa gilid ng sapa. May isang malaking kubo doon at kahit na madilim, kitang-kita ang usok na lumalabas doon na para bang may nagluluto. Siguro mga be, subukan nating humingi ng tulong dyan. Malay natin, di ba? Alam niya yung daan. Tama si Carla, guys. At para malinisan na din natin ang binti ni Jonathan na may sugat. Mahirap na, baka ma-infection pa eh. Tama sila, Mine. Mabuti pa yata magpahinga na muna tayo. Subukan na lang muna nating humingi ng tulong. Malay naman natin, di ba? Sige. Kayong bahala. Tara, halika na, Jonathan. Sa totoo lang na mga panahon na yon, nagdadalawang isip ako, Sir Blair, kung papayag ba ako o hindi. Pero dahil pare-pareho na kaming pagod, wala na akong nagawa. Kaya sinabi ko na lamang ang mga bagay na yon. Kaya naman, sabay-sabay kaming kumatok sa kubo, pero walang nagbukas ng pinto. Sa tingin ko, guys, walang tao dito. Pero bakit ganun? May usok ka. Malamang may nagluluto sa loob. Hayaan niyo na muna, guys. Ang mabuti pa maghintay na lang tayo. Malamang may pinuntahan lang ang tao rito. Hindi naman pwede na papasok tayo ng baste. Pero hindi pwede magtagal sa ganyan ang sugat mo, tol. Makalawang na yung bear trap. Kaya bahala na. Basta papasok tayo sa loob. Kung darating man na may-ari, sa tingin ko may intindihan naman niya. Lalo na't sugatan ka. Tama si Jason, pre. Halika na sa loob. Binuksan na nga ni Jason ang pinto. Matapos nun, isa-isa na kaming pumasok sa loob. Nang naroon na kami, bigla na lang kaming naubo dahil sa masangsang na amoy na sumalubong sa amin. Oh my gosh! Hindi yata marunong maglinis sa may-ari ng kubong to. Diyos ko, hindi maintindihan ang amoy. Ang lansa na parang may pupo. Ang may punyeta. Diyos ko naman. Ano ka ba, Carla? Tayo na nga lang nakikipasok. Ikaw pa tumaarte. Umayos ka nga. Totoo naman na sinasabi ko ha. Sobrang nakakadiri naman kasi ang amoy.
Ano ba? Tama na nga yan, guys. Halina kayo, doon tayo banda. Hahanap ako ng pwedeng ipanlinis sa sugat ni Jonathan. Hindi. Ganito na lang. Ang mabuti pa, maghanap tayong lahat. Maliban kay Jonathan, may iiwan siya dito para makapagpahinga. Talaga bang gagawin niya yan? Paano kung magalit yung may-ari ng kubo? Tol, tulad na sinabi ni Jason, maiintindihan niya naman yun dahil sugatan ka nga. Guys, kayo na lang muna maghanap. Tinatawag ako ng kalikasan eh. Mabilis lang ako. Ano ba yan, Lap? Masyado naman yatang bad timing yan. Ewan ko, bigla na lamang sumakit ang tiyan ko eh. Huwag kayo mag-alala, sandali lang ako. Hinayaan na nga namin siya. Matapos nun, iniwan na lang namin sandali si Jonathan at naghanap kami ng gamit na pwedeng ipanlinis sa sugat niya. Hanggang sa nakaabot ako sa isang silid. Maraming gamit doon na iba-iba. May mga laruan ng bata, mga sapatos, damit at ang isang bagay na mas nakakuha ng atensyon ko. At yun ang lagayan ng gas na dinala ko. Nalaman kong akin yun dahil sa disenyo nito at porma ng takip. Anak ng putya. Bakit nandito to? Hindi pa doon natapos ang mga bagay na nakita ko dahil matapos ng galon, may nakita akong washing machine sa tabi. May naamoy akong malansang bagay doon na parang hindi dugo ng hayop kundi ng tao. Dahan-dahan akong lumapit doon at pumikit ako bago ko buksan yon. Nang mabuksan ko naman, agad kong iminulat ang mata ko at bigla ko na lamang nabitiwan ang takip ng washing at nagsuka na lang sa nakita. Puno kasi yun ng dugo at mga bituka at iba pang sari-saring laman na sigurado kong sa tao. Kaya naman, dali-dali akong lumabas sa kwarto at nang makita ko si Carla at si Claire, nagulat ako dahil hindi lang pala ako ang may nadiskubre. Guys, siguro kailangan na nating umalis. Tama si Carla, Mine. Umalis na tayo. Sa palagay ko, alam ko na kung sino may pakana ng lahat. Ang daming bear trap sa isang lagayan doon. Tama kayo. Hindi tao nakatira dito. Sigurado akong halimaw yun. Doon sa kwarto, may nakita akong washing machine. At alam niyo ba kung ano nakita ko? Puro dugo at laman loob. Kaya kailangan na nating umalis. Wait guys, bago tayo umalis, need muna nating hintayin ng boyfriend ko. Aba oo nga no. Hindi pa rin ba bumabalik si Jason? Akala ko ba saglit lang siya? Matapos ng mga sinabi kong yon, nagulat kaming lahat dahil sumigaw ng napakalakas si Jason. Lalabas sana si Carla para tignan yon, pero pinigilan ko siya. Carla, sandali! Pakiusap kung ano man ang gagawin mo, wag mo nang ituloy. Hindi natin alam kung anong meron sa labas, kaya please, humilahon ka. Guys, sa tingin ko kailangan nating magtago. May parating! Dahil sa sinabi ni Jonathan, agad akong sumilip sa bintana. Dahil doon, dali-dali kong pinapasok si Carla at Claire sa isang silid habang si Jonathan naman ay inalalayan ko sa isang cabinet. At doon kami nagtago habang kitang-kita pa rin namin ang nangyayari sa labas. Hanggang sa may pumasok na nga sa kubo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko yon. Dahil ang pangit talaga ng itsura nito. Payat lang din ito. Pero ang mas nagpagimbal sa akin ay ang buwat nito. Dahil si Jason, sandali pa nga't bigla ko napapikit. Dahil sa ginawa nito. Dahil pinutol niya ang isang daliri ni Jason at kinain niya yon. Guys! Tulungan niyo ako! Hindi ako makagalaw sa pinagtataguan ko dahil sa tindi ng nakikita ko sa labas. Pero nang makita kong kumuha ulit ito ng mas matalim na sandata, mas natakot ako. Kaya nang akma niya na itong ipapalo sa leeg ni Jason, mabilis akong lumabas at dumampot ako ng isang bear trap at inihampas ko yun sa ulo niya. Kaya nawalan ito ng malay. Sunod nun, lumabas na din ang iba kong kasama at pinatakbo ko na sila sa labas habang ako naman ay inaalalayan ko si Jason. Jason, okay ka lang ba? Nakikita mo bang ayos lang ako? Kita mo naman diba? Pinutunan ako ng daliri. Sino magiging okay dito? Nagtatanong lang naman ako.
Sinagot ko naman ang tanong mo ah. Guys, tagilan niyo na muna yan. Yung nilalang kanina. Sigurado ako na hindi siya tao. Kaya bilisan niyo na lang ang pagtakbo niyo. Aray, ang sakit! Tiisin mo na muna, Jonathan. Kasi kailangan natin makalayo rito. At kailangan natin makahingi ng tulong. Saan naman tayo hihingi ng tulong dito? Wala nga katao-tao dito eh. Basta gagawa tayo ng paraan. Makaalis lang tayo dito. Tama si Jeric. I think ayoko na mag-swimming. Gusto ko na lang umuwi. Ayoko pang mategi. Ano bang pinagsasabi mo, Carla? Walang nagsabing mamamatay tayo. Ano ka ba? Huwag ka magsasalita ng ganyan. Ano bang pinagsasabi mo, Bes? Kita mo naman na binalak niyang katayin ng boyfriend ko, di ba? Kaya I'm sure napapatay siya ng tao. Tumigil na nga muna kayo sa kakadagdal. Ang mabuti pa, tulungan niyo ako rito kay Jonathan para mabilis na tayong makaalis. Bilisan niyo na! Dahil sa sinabi ko, dali-daling lumapit sa akin si Carla at iniakbay niya ang isang braso ni Jonathan sa balikat niya. Dahil doon, mas napabilis kami. Pero may bagay akong hindi inaasahan dahil sa kung saan ay may naghagis ng sibat at diretso yung sumaksak kay Jonathan. Nagulat kaming lahat dahil sa daming dugong tumatalsik. Dahil doon nabitiwan ko siya. Tinignan pa nga ako nito sa mata at may sinasabi siya na hindi ko marinig. Hanggang sa tumumba ito at doon ko nakita ang parehong nilalang na nasa kubo at tumatawa ito ng nakakaloko. Takbo! Tumakbo kayo! Takbo! Pero kahit na anong gawin nyo, wala pa rin makakatakas sa inyo. Kahit isa! Natulala ako sa nangyaring yun. Lalo na sa bagay na sinapit ni Jonathan. Gusto ko pa nga sana siyang hilahin para makaalis kami roon na kasama siya. Pero nang hawakan ko ang braso niya, inalis niya ang kamay ko. Umalis na kayo! Sige na! Alis na! Hindi pare! Hindi ka namin iiwan dito! Sa kapal lang ako. Kaya pakiusap, umalis na kayo, Jeric. Iligtas mo sila. Huwag mo silang pamamayaan. Pakiusap. Umalis na kayo, tol. Sige na, bilisan nyo. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun, Sir Blair. Lalo na't sobrang nanginginig na din ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa takot o galit. Maya-maya lang, nakita ko ang halimaw na unti-unting lumalapit sa amin. Kaya naman, hindi na nga ako nakagalaw sa kinatatayuan ko hanggang sa hinina na lang ako ng asawa ko at doon ay natauhan ako. Ilang saglit lang ay nagtakbuhan na naman kami at habang tinatahak namin ang madilim na daan, hindi ko mapigilan ang hindi humagulgol sa pag-iyak. Kailangan natin balikan si Jonathan, guys! Kakainin siya ng halimaw na yun! Be, wala na tayong babalikan. Ikaw mismo. Nakita mo kung ano nangyari sa kanya, di ba? Kaya kung babalik tayo doon, sigurado ako matutulad tayo sa kanya. Diyos ko, ano ba ito nangyayaring to? Bakit ganito? Gusto lang naman natin magsaya. Bakit tayo umabot sa ganito? Hindi nagbibiro ang halimaw na yun. Nakita niyo, di ba? Nakita niyo kung paano siya nagbigay ng sample. Pinatay niya si Jonathan. Pinatay niya si Jonathan. Hayop siya. Papatayin ko rin siya. Papatayin? Papatayin mo? Nakita mo naman kung anong kaya niyang gawin, mine. Ang mabuti pa, humanap ka ng paraan para makaalis tayo rito. Yes, tama si Claire, Jeric. Ayoko pang mamatay. At tama rin si Claire. Hindi talaga nagbibiro ang halimaw na yun. Nakita niyo naman. Inalisan niya ako ng isang daliri, di ba? At nakita niyo din. Kinain niya, di ba? Kinain niya. Cannibal siya. Isa siyang cannibal. Pwedeng cannibal siya. Pero, pwede ring aswang.
OMG, ano sabi mo? Aswang? Oo, aswang. Naalala niyo ba nung mga high school pa tayo? May nakwento ang lolo ko noon tungkol sa kanila. Pero hindi tayo naniniwala dahil ang akala natin noon, kwento-kwento lang yun ng mga matatanda. Tama. Naalala ko nga. Pwede ngang aswang ang nakaharap natin. At isa pa, sinabi din ng lolo ni Jeric na walang awa kung pumatay ang mga aswang. Kaya dapat tayong makaalis dito. Sa lalong madaling panahon. Tama si Jason. Kailangan na natin makaalis dito, pero paano? Walang gulong yung kotse namin, tapos yung banyo, walang gas. Sa kubo ng halimaw. Nandun ang gas namin. Pero hindi naman tayo pwedeng pumalik doon, Mine. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin sa atin noon. Tama si Claire, Jeric. Isa pa, ayoko pang mamatay, ano ba? Gusto ko pang ikasal kay Jason. Natahimik ako ng sandaling yon. Alam ko naman na pare-pareho kaming natatakot. Pero kung wala kaming gagawin, siguradong wala ding mangyayari at hindi rin kami makakaalis sa lugar na yon. Sige, kung ganun ako na lang ang babalik doon. Ako ang kukuha ng gas. Mine naman, ano bang pinagsasasabi mo? Nakita mo naman, di ba? Pinatay niya si Jonathan. Paano kung gawin din niya sa iyon? Mine, bagong kasalan tayo. Ayoko pang maglibing ng asawa. Ano bang pinagsasasabi mo, Mine? Hindi ako mamamatay. Pangako yan. Hindi ako mamamatay. Babalik ako dito ng buo at ligtas. Sasama ako, Tol. Ako din. Okay, fine. Sasama na din ako. Ayoko maiwan dito, no? Bakit pa kayo sasama? Sinabi ko na nga, di ba? Kahit ako na lang ang babalik doon. Mine, nagpunta tayo dito ng sama-sama. Hindi ka magpupunta doon ng ikaw lang. Sasama kami kung maaari. At kung mamamatay ka, mas gugustuhin ko na lang din na mamatay. May naman. Pwede bang huwag kang mag-isip ng ganyan? Parang pinapanalangin mo na lang din na mamamatay tayong lahat eh. Ganun na rin naman, Mine eh. Kung di tayo makakatakas dito, doon din ang bagsak natin. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana ako nagpumilit pa na mag-outing. Hindi pa sana patay si Jonathan ngayon. Love, ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala namang may gusto na mangyari to eh. Kaya please lang. Huwag mong sisisihin ang sarili mo sa mga nangyayaring to. Pero si Jonathan wala na siya, love. Paano na tayo nito? Gagawin natin ang lahat, guys. Aalis tayo dito ng ligtas para kay Jonathan. Tama si Jeric, guys. Hindi man tayo makakaalis dito ng kasama si Jonathan, pero aalis tayo dito ng magkakasama at gagawin natin yun para sa kanya. Dahil sa sinabing ni Claire, nanahimik kaming lahat. Maya-maya lang, hinawakan ko ang kamay ni Claire at ganun din ang ginawa ni Jason sa syota niyang si Carla. At sunod nun, nagtanguan kaming lahat at sabay-sabay na tumakbo pabalik. Hindi namin alam kung tama pa ba ang daan na tinatahak namin noon. Basta, tumakbo kami ng tumakbo para makabalik sa kubo. Pero nagulat ako nang bigla na lamang sumigaw si Jason at nang tignan ko ito, nakasabit na siya sa puno. Guys! Guys, tulungan niyo ako! Tol! Huminahon ka lang dyan! Aakit ako! Tutulungan kita! Lord, tulungan niyo po kami! Maawa na po kayo sa amin! Ayos lang yan, Carla. Ayos lang yan. Ibababa ni Jeric si Jason. Magtiwala ka lang. Paakyat na nga ako ng sandaling yon, pero nakarinig kami ng malakas na tawa. Pansin kong nag-iiba ang posisyon nun, kaya nangilabot ako ng gusto. Diyos ko! Nandito na siya, Jeric! Bilisan mo! Oo, ito na! Sakto ko pa lang na kinakalas ang tali sa paa ni Jason nang biglang lumabas ang halimaw, kaya hinawakan ni Jason ang kamay ko. Tol! Umalis na kayo! Hindi ka namin pwedeng iwan dito, Tol! Sige na, Tol, umalis na kayo! Huwag mong pababayaan si Carla.
Ikaw na bahala sa kanya, Tol. Ano ba pinagsasabi mo dyan, love? Bumaba ka rito! Pakiusap, sumama ka na sa kanila, love. Mas magpapatagal lang ako sa inyo eh. Sige na ha. Tol, papatayin ka niya kung iiwan ka namin dito. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin kayo na makaligtas kayo. Lalong-lalo na si Carla. Love naman, ano ba sinasabi mo? Pangako, love. Kapag nakaligtas ako rito, pupunta tayo ng Canada. At magpapakasal tayo ron. Kaya sige na. Please, umalis na kayo. Jeric, pakiusap. Ilayo mo na sila. Pinisan mo. Hindi ko na alam kung ano pang pipiliin kong gawin ng mga oras na yon. Nakita ko na malapit na din ang aswang sa pwesto namin. Kaya naman, may dinukot ako sa bulsa ko at kinuha ko doon ang nakatago kong balisong at inabot yon kay Jason na nakasabit pa rin. Tol, gamitin mo to ha. Pakiusap, mabuhay ka. Pangako, Tol. Ingatan mo sila. Lalong-lalo na si Carla. Naniniwala ako sa'yo. Sige na, bilisan mo. Bago pa man ako bumaba ng puno, niyakap ko si Jason. Matapos nun, hinawakan ko ang kamay ng dalawa at hinila ko na sila patakbo. Habang rinig na rinig ko pa rin ang pag-iyak ni Carla hanggang sa huminto ito at napaupo. Hindi dapat natin iniwan si Jason doon. Paano kung patayin siya? Jeric, please, balikan natin ang boyfriend ko. Hindi ko kayang mawala siya. Jeric, please! Sorry, Carla. Pero hindi pwedeng sinasabi mo eh. Dahil kung babalik pa tayo doon, sigurado akong mauhuli tayo ng halimaw. Inihabiling kayo sa akin ni Jason. Kaya hindi ko hahayaan na mapahamak kayo. Tama si Jerry, Carla. Binuwis niya ang buhay niya para sa atin. Kapag bumalik pa tayo doon, para na rin nating sinayang ang buhay niya. Ayoko, Claire. Ayokong mamatay si Jason. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pero wala na tayong magagawa ngayon. Dahil kung patay na siya, kailangan nating kumilos para hindi masayang ang pagsasakripisyo niya. Hindi! Hindi! Jason! Jason, ang boyfriend ko! Grabing awa ang naramdaman ko noon. Lalo na nang makita ko kung gaano kasakit para kay Carla ang nangyari. Hindi kasi kami sigurado sa mga nangyari kung buhay pa ba ang kaibigan naming si Jason na siya ring boyfriend ni Carla. Halika na, Carla. Kailangan na nating umalis. Kailangan natin makuha ang gas sa galon. Hindi kumibo si Carla ng mga panahon na yon. Naglakad lang ito habang tahimik na umiiyak. Maya-maya pa, nakarating na kami malapit sa kubo ng halimaw at doon namin nalaman na 4 pala sila at hindi lamang ito nag-iisa. Sinasabi ko na nga ba, hindi lang siya mag-isa. Kasi kung pagbabasihan sa mga pinaggagawa nila, hindi kaya ng iisang nilalang ang bagay na yun. Kahit isa o dalawa o kahit 10 pa sila. Mga halimaw sila, mga demonyo. Mga walang puso. Mga hayop. Mga hayop. Carla, huwag ka masyadong maingay. Baka mapansin nila tayo. Doon din naman mapupuntahan lahat eh. Mamamatay lang din tayo dito. Sa palagay niyo ba? Hahayaan pa nila na makaalis tayo dito? No, guys. Hindi nila yun hahayaan dahil sigurado ko, katulad kanina. Madami na silang nailagay na trap sa kakahuyan at lahat tayo na natitira. Mamamatay lang din. Kung ganun man ang mangyari, isa lang ang gagawin natin. Kapag nagawa nating makuha ang mga gas, lalabas tayo ng daan at hindi tayo sa kakahuyan maglalakad dahil delikado na yung para sa atin. Habang nag-uusap kami, narinig naming sumisigaw ang isang lalaking pamilyar ang boses. Nang tignan namin yon, nakita namin si Jason, hawak sa buhok ng isang halimaw at muntik nang sumigaw si Carla
Buti na lamang mabilis kong natakpan ang bibig nito. Pagkatapos nun, mas tinignan namin ng mabuti ang nangyayari. Doon namin napagtanto na wala ng braso at binti ang kaibigan naming si Jason. Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Bakit niyo ba ito ginagawa? Ano bang nagawa naming mali sa inyo? Pakiusap, pakawalan niyo na ako! Mga hayop kayo! Napansin ko ng mga oras na yon na kahit na anong gawing pagmamakaawa ni Jason, hindi siya pinapansin ng mga halimaw, kaya hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Please, Jerry, gumawa ka ng paraan. Iligtas natin si Jason, please. Nakikiusap ako sa iyo, Jerry. Sige, gagawa ko ng paraan. Dito lang kay ni Claire. Ang plano, kapag nakita niyong umalis na sila sa pwesto ni Jason, saka kayo pupunta doon at kukunin niyo siya. Ikaw naman, Mine. Kukuha ka ng 1 galon ng gas. Tapos, magkikita-kita na lang tayo sa daan, okay? Teka, Mine, ano bang gagawin mo? Gagawin kong pain ng sarili ko. Ano? Ang pangalan ba gagawin mo? Nakita mo naman kung anong ginawa nila kay Jason, di ba? Mga hayop sila. Mga wala silang awa. Mine, ito na lang ang nakikita kong paraan. Baka pwede pa nating maisalba si Jason. Best, please. Hayaan mo nang tulungan tayo ng asawa mo. Ayoko mamatay dito ang boyfriend ko, kaya nakikiusap ako sa iyo, pumayag ka na. Dahil sa mga sinabi ni Carla, naawa rito ang asawa ko at pumayag siya sa gusto ng kaibigan namin. At doon ko na inumpisahan ang plano ko. Tumakbo na ako at lumayo kina Carla. Nang nasigurado kong hindi na sila makikita, saka ako sumigaw. Mga halimaw! Hoy! Nandito ako! Halika kayo, ulihin niyo ako! Mga anak ni Satanas! Ang papangit ninyo! Dahil sa pagsigaw kong yon, tumigil sila sa bagay na ginagawa nila kay Jason at tumingin silang apat sa akin. Maya-maya lang, ang halimaw na bumato ng sibat kay Jonathan ay sumigaw at nauna itong tumakbo papunta sa akin. Mga anak ko! Hulihin siya! Huwag niyong hahayaang makatakas! Dahil sa sigaw na yon, isa-isang nagbagong anyo ang mga halimaw. Naging baboy ramo sila at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ko. Dahil doon, tumakbo ko ng mabilis at hindi ko hinayaang mahuli nila ako. Sige lang mga inay mo pa kayo! Umabol pa kayo! Hanggang sa maubos ang hilingan ninyo! Patuloy lang ako sa pagtakbo, habang ang mga halimaw na baboy ramo ay patuloy din sa paghabol sa akin. Ngunit ang hindi ko inaasahan, nakatapak ako bigla ng bear trap. Pero dahil sa kagustuhan kong makatakas sa kanila, hindi ko pa din tinigilan ang pagtakbo kahit nakakapit sa paa ko ang bear trap na sila din ang naglagay. At sa awa ng Diyos, nakakita ko ng isang malabong na kawayan at doon ako nagtago. Nandyan lang yata! Hanapin ninyo! Anong silbi ng mga ilong ninyo? Kung hindi nyo naman gagamitin, mga taga! Dahil sa narinig kong yun, kinabahan ako. Lalo na't may sugat ang paa kong kinapitan ng bear trap. At dahil gusto ko pang makatakas, kumuha ako ng matibay na kawayan at kinagat ko ang labi ko. At sinubukan kong alisin ang bagay na yun nang hindi gumagawa ng kahit na kaunting ingay. At nang maalis ko yun, nakita kong may palapit na baboy ramo sa kinaroroonan ko. Kaya naman, marahan akong yumuko at muli akong tumakbo. Pero hindi na kagaya ng nauna na mabilis ako dahil mas bumagal na ako gawa ng may sugat nga ako sa aking paa. Sige lang mga demonyo kayo! Habol! Habol! Habang tumatakbo ko, hindi ko napansin na bangin na pala ang nasa harapan ko. Kaya naman, nawalan na ako ng pagpipilian at huminto ako. Paano ba yan? Mukhang wala ka ng tatakbuhan. Mas gugustuhin ko pag tumalon dito kesa mamatay sa kamay ng mga demonyong kagaya nyo.
Masyado ka naman takot sa amin eh. Pero kung magkukusa ka't sumama, pinapangako ko sa'yo, papatayin ka namin nang hindi ka nakakaramdam ng kahit konting sakit. Kaya isuko mo na ang sarili mo. Hindi ako tanga, demonyo ka. Hindi ako susuko sa inyo. Mamamatay na muna ako bago niyo ako makuha. Pinahihirapan mo lamang ang sarili mo, lalaki. Sumama ka na sa amin at mamamatay ka ng payapa. Payapa? Siraulo ka ba? Payapa bang matatawag ang ginawa niyo sa dalawa kong kaibigan? Si Jonathan, wala namang ginagawa sa inyong masama. Pinatay niyo nang walang laban. Si Jason, na wala rin ginagawa sa inyo, ginawa niyong hayop. Pinutulan niyo siya ng mga braso at binti. Payapa ba yun? Tarantado ka ba? Ganun talaga. Pero kung sasama ka na ngayon sa amin, hindi ka namin pahihirapan ng ganun. Isang pikit lang ng mga mata mo at ganun ka lang kadaling mamamatay. Walang sakit, walang paghihirap. Hindi ako sasama sa mga halimaw na kagaya nyo. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, dali-dali akong tumalon sa bangin. Nang bumagsak naman ako, agad akong nawalan ng malay. At nang magising ako, nakahiga na ako sa lupa at masakit ang katawan. Lintik! Ang sakit ah! Nang matauhan ako ng oras na yon, doon ko napagtanto na nakaligtas pala ako. Pero nagtaka ako dahil kahit pilay ay wala ako. At nang tumingala ako, nakita ko kung gaano kataas ang pinagbagsakan ko. Swerte ah! Buhay pa ako! Salamat, Lord! Matapos kong sabihin ang bagay na yon, doon ko naalala ang asawa ko at si Carla. Kinabahan ako at inisip na baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Kaya naman, mabilis akong tumayo at naglakad ako kahit nahihirapan ng isa kong paa. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na ako sa kubo ng mga aswang. Wala akong nakita, senyales na nandoon sila. Kaya naman, dumiretso ako doon at hindi ko inaasahan na makikita ko doon ng katawan ni Jonathan. Wala na itong ulo at ang mga lamang loob nito ay nakahiwalay na sa katawan niya. Kaya naman napaupo ako at napahagulgul na lamang ako sa pag-iyak. Jonathan! Diyos kong kaibigan mo! Mga demonyo sila! Bakit nila ginawa sa ito? Tol! Jonathan! Patawarin mo ako, Tol! Wala akong nagawa! Sorry! Sorry talaga! Patawarin mo ako, Tol! Matapos nun, tumayo ako at umikot ako sa loob ng kubo at naghanap ako ng pwedeng gamiting sandata. At doon, nakakita ko ng isang chainsaw. At dahil sa inis, kinuha ko yun at pumasok ako sa silid kung saan ko nakita ang 2 galon ng gas at nakita kong iisa na lang yon. Kaya naman binitbit ko na rin yon dahil sa tingin ko naman ay magagamit ko ang bagay na yon. Hintayin nyo lang mga hayop kayo. Papatayin ko kayo. Pagpipira-pirasuin ko kayo. Yung tipong hindi na talaga kayo makikilala. Bago ako pumasok sa kakahuyan, kinuha ko ang ulo at katawan ng kaibigan ko at isinilid ko yun sa isang malinis na sako na nakita ko doon. Binitbit ko yun at muli ko nang binuhat ang mga gamit at nagpatuloy na ako sa paglabas. Sunod nun, dumiretso ko kung saan namin iniwan ang van at nakita ko doon ang asawa ko at si Carla na humahagulgol sa pag-iyak. Mine! Mine! Mine, nandito na ako! Mine! Jane! Mine! Nang makita ko ang asawa ko,
Dali-dali ako tong niyakap at ganun din ang ginawa ko. Akala ko napahamak ka na. Ano nangyari? Bakit ang tagal mong bumalik? Natakasan ko sila. Swerteng nakaligtas ako sa bangin kung saan ako tumalon kanina. Anong ibig mong sabihin, Mine? Wala eh. Nawalan na ako ng pagpipilian kanina kaya tumalon ako sa bangin. Kung di ko ginawa yun, baka biyag na rin ako ng mga halimaw niyon o kaya baka patay na ako ngayon. Diyos ko, salamat naman at walang nangyari sa'yo. Salamat talaga. Siya nga pala, nasa si Carla. Nasa likod siya ng van. Tulad ng sinabi mo kanina, niligtas namin si Jason. Pero nang makuha namin siya, may hiwa na siya sa tiyan. May balat din na kinuha sa kanya. Kaya dahil sa daming dugo na nawala sa kanya, pagdating niya rito, namatay na rin siya kagad. Sinubukan naming lahat pero wala. Hindi niya na kinaya. Naiyak ako dahil sa sinabi ni Claire. Kaya naman mabilis ako nagpunta sa likod ng van at nang makita ko doon ang sinapit ng isa ko pang kaibigan, bigla na lamang akong napahagulgulo ulit sa pag-iyak. Mga hayop talaga sila! Mga wala silang kaluluwa! Masahol pa sila sa mga demonyo! Sa ginawa nilang to, mapapatay ko talaga sila ng paulit-ulit! Mga inayupak! Mga demonyo! Ah! Habang humahagulgul ako sa pag-iyak at pagsigaw, napayakap na lamang sa akin si Carla na nag-iisa na lamang buhay sa mga kaibigan namin. Hindi ko mapigilan ang maawa dahil boyfriend niya ang sunod na namatay. Nang kumalma naman ako, dali-dali kong inilabas ang katawan at ulo ni Jonathan. Pinunasan ko ang napakarami nitong dugo at nilinis ko ang katawan niya bago ko tuluyang tinakpan ng tela. Paano nila nagagawa ang bagay na to? Paano? Hindi ko alam. Pero alam natin na ang mga aswang na agaya nila ay wala talagang pinipili. Brutal sila kung pumatay. Pero ngayon, kung sakaling makaharap man natin sila ulit, di ko nakahayaang hindi tayo lalaban. Dahil papatayin ko talaga sila. Wala akong ititirang boy sa kanila. Hindi ako aalis dito sa lintik na lugar na to hanggat hindi ko na-chap-chap ang katawan ng mga hayop na aswang na yan. Pero Mine, kung gagawin mo ang bagay na yan, sigurado akong hindi ka din nila sasantuin. Nakita mo naman diba ang sinapit ni Jonathan at ni Jason? Malamang sa malamang, kung pipilitin mo pang lumaban, mamamatay ka rin. Wala akong pakialam sa bagay na yung Claire. Mamatay na akong mamatay. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko na ipaghihigante yung mga kaibigan ko. At sasama ako sa plano mong yun, Bes. Sabay kaming napatingin sa direksyon ni Carla. Nang matapos niyang sabihin yun, dali-dali niyang inalis ang wig niya at tumingin ng diretso sa akin at dahan-dahan itong lumapit. Sasama ako. Ipaghihiganti ko si Jason. Mamatay man ako rito. Wala akong pakialam. Basta't makaganti lang ako sa ginawa nilang kawalangyaan sa baby loves ko. Kung sasama si Carla, Mine, sasama na rin ako. Hindi ako magpapaiwan dito. Hindi ko alam kung may maitutulong ako pero gagawin ko ang lahat. Kung ganun, magkakasama natin silang lalagasin. Pagkatapos ng mga sinabi ko, agad kong isinara ang likuran ng van at binitbit ko na ulit ang chainsaw at gas na dala ko habang sina Claire at Carla naman ay sumunod sa akin hanggang sa nakabalik na kami sa kubo. Pero wala pa rin sila doon, kaya naman ibinuhos ko sa paligid ng kubo ang gas na dala ko at tahimik ko yun na sinunog. Nang makita na naming nagliyab yun, naglakad na kami at hindi na lumingon pa. Nang matapos ang bagay na yun, nagawi kami sa masukal na bahagi ng kakahuyan at doon ko naramdaman na nasa paligid lamang sila. Nandito lang sila. Sigurado ako doon. Hindi ko alam pero yun ang nararamdaman ko. Ang kakaiba pa, itong kwintas na binigay sa akin ni Jonathan, nag-iinit ng gusto
Dahil doon pakiramdam ko, andito lang sila. Dahil sa sinabi kong yon, naging alerto kaming tatlo. Matapos nun, dahan-dahan kong sinubukang paandarin ang chainsaw. Ngunit hindi ko pa yun napapaandar. Dalawa sa mga halimaw ang biglang dumating. Anak ng putya, sinasabi ko na nga ba? Nasa paligid lang sila. Maganda kayo. Ayan na ang mga diablo. Kumapit ng gusto sa akin ng asawa ko, habang si Carla naman, hinumad niya ang dalawa niyang takong at mahigpit yun na hinawakan. At nang nakaharap na sa amin ng mga aswang, ikinuskus nila ang mga paa nila sa lupa at matalim na tumingin sa akin. Habang ang malalakas nilang hininga ay lumalapat sa lupa. Maya-maya lang, saktong pagtalon ng isa patungo sa kinaroroonan ko, napaandar ko naman ang chainsaw. Kaya naman, itinapat ko yun ng gusto sa mukha ng aswang, sabay luhod, at nahati ko ito sa gitna, habang ang mga lamang loob nito ay nakakalat sa lupa. Dahil sa ginawa kong yun, narinig kong nag-ingay ang isang baboy ramo, at halata sa mga mata nito, na galit ito. Ano pang hinihintay mo, hayop ka? Sugod, demonyo! Ano, takot ka? Sugod na! Ngayon natin makikita kung hanggang saan ang kaya niyong mga hayop kayo! Matapos kong sabihin yon, kinabahan ako dahil hindi siya sa kinatatayuan ko tumakbo, kundi sa pwesto ni Carla. Kaya naman, madiin kong hinawakan ng chainsaw at itinagilid ko yun, at dahil doon, madali kong natabas ang ulo niya. Kinabahan ako nun na! Kala ko katapusan ko na! Thank you, Jerry! Huwag ka mag-alala, Carla. Hanggat buhay ako, pipilitin kong protektahan kayo at aalis tayo dito ng ligtas. Pero ang angas mo kanina, Mine. Pinakaba mo ako, ha? Akala ko hindi aandar ang chainsaw na hawak mo eh. Hindi hahayaan ng Diyos yun. Kaya nasa tamang oras umandar tong chainsaw. Sige na, tama na to. Mabuti pa, magpatuloy na tayo. Dahil sa sinabi kong yun, tumango ang asawa ko. Matapos nun, naglakad na kami. Ngunit habang naglalakad, kinausap naman ako ni Claire. Mine, ngayon ko lang naalala. Yung isang galon ng gasolina na dala natin kanina. Hindi gas ang laman. Ha? Teka, paano nangyari yun? Sigurado akong parehong gasolina ang laman ng galon. Hindi ko din alam. Buti chinek namin ng laman. Bago namin nilagay sa van. Tapos ayun, nalaman namin tubig pala. Anak ng putya, paano tayo niyan? Ginamit ko yung gas sa pagsunog ng kubo. Bakit di nyo agad sinabi sa akin? Sorry na, Mine. Nawala kasi sa isip ko kanina eh. Napasapo na lamang ako sa noo ko nang marinig ko ang sinabi ng asawa ko. Wala na kasi akong ibang maisip kung paano pa kami makakaalis sa impyernong lugar na yon. Huwag nyo na nga munang isipin ng bagay na yan, guys. Nandito na naman ang iba. Nang marinig ko ang sinabi ni Carla, agad akong tumingin sa harapan namin at doon nakita ko ang isang baboy ramo at ang halimaw na nagsasalita. Nang makita niya mga aswang na napatay ko, bigla na lamang itong nagsisisigaw at para bang umiiyak. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Anong ginawa mo? Kulang pa yan, hayop ka! Sa ginawa niyong kahayupan sa mga kaibigan ko! Papatayin ko kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga anak ko! Uunahin kita! Bago mo pa kami mapatay! Hindi nagsalita ang aswang. Maya-maya lang, naunang tumakbo papunta sa amin ng isang baboy ramo. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw nang umandar ng chainsaw na hawak ko. Kaya naman, wala kong ibang magagawa kundi ang labanan ito ng mano-mano. Pinanood naman ako ng isang aswang habang nakikipaglaban, at sina Claire at Carla naman ay ginagawaan lahat. Matulungan lang ako. Huwag kayong matakot! Napatay na natin ang dalawa sa kanila! Kaya siguradong kaya din natin ang dalawang to! Hindi kumibo si Claire at si Carla. Nagpatuloy lang sila sa pakikipaglaban. Ngunit nagulat ako nang nakayanan kong sakalin ang baboy ramo at nahirapan ito. Kasabay nun,
Uminit ng husto ang kwintas na nanggaling kay Jonathan at kasabay ng ginawa kong yun, ang ubod lakas na paghampas ni Carla sa hawak niyang takong. Dahil dun, nagwala ang baboy ramo at nag-iba ang anyo nito. Nagmukha itong tao. Dahil dun, nahawakan niya ang kamay ni Carla at malakas niya itong naibalibag habang ako naman, hinawakan niya ang kamay ko. Hinawakan niya ang kamay ko na nakahawak sa leeg niya at pinipilit na inaalis. Pero kahit na anong gawin niya, hindi ko siya binibitiwan hanggang sa nakatayo ulit si Carla at lumapit ito sa sinasakal kong aswang at pinagpapalo nito ang isa niyang takong sa gilid ng ulo ng aswang at bumaon uli yun. Dahil dun, tuluyan nang natumba ang aswang. Ngayon, ikaw na lang, hayop ka! Mine, sa likod na lang ako. Para hindi ako makasagabal sa inyong dalawa ni Carla. Sige, Mine. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, hinalikan ko ng mabilis ang asawa ko sa labi at mabilis itong umatras. Sunod nun naghanda ako at tumayo na para bang makikipagsuntukan. Maya-maya lang, inilabas ng aswang ang nakatago niyang sibat. Sunod nun, pinunit niya ng walang kahirap-hirap ang suot niyang damit. Maya-maya lang, nakita namin kung paano ito nagbago ng anyo. Kung ang iba ay nag-anyong baboy ramo, siya naman, ang ulo lang ang nagmukhang baboy habang ang katawan niya ay nanatili sa tao. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Mauuna ka na munang mamatay bago kami! Huwag kang magyabang! Kung napatay mo man ang mga anak ko, pues, ibahin mo ko! Walang taong nakakaligtas sa mga kamay ko! Pero ngayon magkakaroon na dahil kaming tatlo. Sigurado akong makakaalis kami ng buhay sa lugar na ito. Yun ang akala mo! Sunod ng sinabi niyang yon, ang mabilis niyang pagtakbo sa akin. Umilag kagad ako dahil sinubukan niya akong masaksak ng kanyang sibat. Pagkatapos nun, sinipa ko siya sa likod pero parang hindi man lang ito nasaktan dahil mabilis niya pang naihampas sa mukha ko ang sibat na hawak niya. Kung akala mo, kagaya ko ng mga anak ko na mahihina, nagkakamali ka. Dahil kahit isang kamay ko lang ang gamitin ko sa inyo, kaya ko kayong mapatay! Pagkatapos niyang sabihin yon, hinawakan niya ako sa damit at binitiwan niya ang sibat. Pagkatapos nun, binato niya ako sa isang puno, dahilan ng pagsuka ko ng dugo. Pagkatapos ng bagay na yon, tumakbo ulit siya sa pinagbagsakan ko at paulit-ulit niya akong sinuntok sa muka. Ilang beses akong tinamaan sa isang mata. Kaya naman, nandilim ang paningin ko at akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero kumilos na ang asawa ko at pinulot niya ang sibat at sinaksak niya yon direkta sa likuran ng aswang. Ngunit dahil babae ito, hindi niya naibaon ng gusto ang sibat. Kaya nagawa niyang mahugot yon at sinipa niya sa sikmura ang asawa ko. Claire! Huwag kang mag-alala! Pagkatapos kitang patayin, isasama ko na sa'yo ang lalaking nakabestida. Sunod nun, bababuyin ko ang asawa mo bago ko siya isunod sa'yo. Hayop ka! Subukan mo lang nagalawin ang asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, makikita mo kung sino talaga ang kinakalaban mo! Kitang-kita ko na nga, nakabulagta at hindi makagalaw. Naliligo sa sariling dugo. Yan ang kalaban ko. At sa ngayon, wala ka nang magagawa. Mahina man akong tignan, demonyo ka. Pero pagdating sa asawa ko, mas demonyo pa ako sa demonyo! Nang sandaling yun, madiin ko siyang sinakal at hindi ko alam
kung saan ko nakuha ang lakas ko at nakayanan ko pang idiin yun. Matapos nun nagpagulong-gulong kami sa lupa at dahil mas malaki ito sa akin, nagawa niyang makatayo at nasakal niya din ako sa leeg. Ngunit sa pinakamahirap na sitwasyon, agad nakaisip ng paraan si Carla. Kaya naman lumapit ito sa pwesto namin at hinubad niya ang salawal ng aswang at madiin niyang hinawakan ang maselang bahagi nito. Sabay hinila ng ubod lakas. Bitiwan mo! Bitiwan mo yan! Huwag yan! Kulang pa to, hayop ka! Ito pa! Pinilipit ni Carla ang maselang bahagi nito at ubod lakas niyang hinila. Sa sobrang lakas ng puwersa nito, nagawa niyang maalis sa katawan ng halimaw ang pinakamahalagang parte nito. Maya naman, nabitiwan ako nito at napahawak ito sa nagdudugo niyang ibaba habang malakas na sumisigaw. Mga ipis! Papatayin ko kayo lahat! Wala akong ititira sa inyo, maskisa! Natawa na lamang ako dahil sa sinapit ng aswang dahil nagpapagulong-gulong ito sa lupa habang hawak nito ang maselang parte ng katawan na nagdurugo pa rin hanggang sa mga oras na yon. Maya-maya lang, hindi na ito gumalaw at dahil sa inis ko, kinuha ko ulit ang chainsaw dahil gusto kong pagpira-pirasuhin ang katawan nito. Kaya naman, pinilit kong paandarin ang chainsaw pero nang pabalik na ako, naunang lumapit si Carla sa pwesto ng aswang at nagulat ako nang biglang gumalaw ang halimaw at nahawakan nito ang sibat niya at isinaksak yun sa mata ni Carla at tumagos yun sa ulo nito. Anak ng putya! Carla! Carla! Matapos ng sigaw na ni Claire, malakas na tawa naman ng aswang ang narinig ko at tumayo ulit ito at inilabas niya ang matatalim niyang kuko. Pero hindi ito gano makalapit sa akin dahil sa hawak kong chainsaw. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako kagaya ng mga anak ko. Dahil hindi niyo ako basta-bastang mapapatay! Sira ulo ka! Sira ulo ka! Kasabay ng pagsigaw kong yun, ang mabilis namang pagtakbo sana ni Claire palapit sa pinakamatalik niyang kaibigan na si Carla na sa mga oras na yun ay hindi na talaga gumagalaw. Pero nahawakan siya ng aswang at itinutok nito ang matatalim niyang kuko sa leeg ng asawa ko. Kung gusto mong makuha ang babaeng ito at makaligtas, bitiwan mo sa data mo at ipinapangako ko sa'yo na hahayaan ko siyang makatakas. Mine, wag! Hayaan mo na lang ako! Huwag ka magtitiwala sa halimaw na to! Manahimik ka! Matapos ng sinabi niyo ng aswang, malakas niyang sinampal ang asawa ko. Kaya naman natakot ako dahil ayokong masaktan ang asawa ko. Ganito na lang. Bitiwan mo ang asawa ko. At bibitiwan ko to. Hindi mo ko magdadaan sa mga pagganyan-ganyan mo. Wala akong tiwala sa mga tao. Kaya mauna ka! Hindi din ako nagtitiwala sa'yo. Kaya mauna ka. Dahil sa sinabi kong yun, huminga ng malalim ang aswang at binitiwan niya ang asawa ko. Sunod nun, ginawa ko naman ang gusto niya at binitiwan ko na rin ang chainsaw. Nagkamali kang binitiwan mo sa data mo. Dahil katapusan mo na! Pagkatapos ng sinabi niyang yun, mabilis siyang lumundag sa akin. At pagkatapos nun, nagalusan niya ako sa dibdib at binali nito ang mga daliri ko sa isa kong kamay. Kaya naman namilipit ako sa sakit pero nakita ko nagdudugo niya pang sugat sa pang-ibaba. Kaya naman mabilis kong sinipa yun at namilipit ulit ito sa sakit at tumumba siya sa lupa. Dahil dun, nakakuha ko ng pagkakataon at nakuha ko ulit ang chainsaw.
Ako naman ngayon, demonyo ka! Katapusan mo na! Pagkasabi ko nun, hindi ko na pinagalaw pa ang aswang at hinati ko ito sa gitna. Wala akong pakialam kahit nagtatalsikan pa ang mga dugo at laman nito sa mukha ko. Nang nasigurado ko ng patay na ito, doon ko binitiwan ang chainsaw at napaupo ako sa lupa habang nakapikit ang isang mata na napuruhan sa bugbog. Mine! Tapos na, Mine! Tapos na nga. Pero ang mga kaibigan natin, wala na. Pareho kaming naiyak ng sandaling yon. Kinuha namin ang katawan ni Carla at dinala namin sa sasakyan. Matapos nun, nagkalkal ako ng gamit sa kotse na naiwan nila. At sinuwerte pa na nakahanap ako ng isang container ng gas sa likuran ng upuan. At pasuray-suray akong bumalik sa van at inilagay ko doon ang gasolina. Matapos nun, napaandar ko na ang sasakyan at himalang nakalabas kami ulit. At bago kami dumiretso, dumaan ako sa matandang pinagtanungan namin at dahil sa galit na nararamdaman ko, pinagsasasapa ko ito dahil alam kong sinadya niyang iligaw kami doon. Matapos nun, bumalik na ako sa sasakyan at pinaandar ko yon. Wala akong pakialam sa mga makakakita sa akin at mapansin ang duguan kong itsura. Ang gusto lang namin ay makauwi na kami. Matapos ng pangyayaring yun, hindi na ulit ako nagplano ng bakasyon o kahit anong okasyon na lalayo pa kami o babiyahe dahil sa natroma kami sa nangyari. Habang ang mga katawan naman ng mga kaibigan namin ay maayos kong inilibing at palagi namin silang dinadalaw. At sa tuwing pupunta kami sa puntod nila, hindi ko maiwasan ang hindi humagulgol dahil sa sakit na dinanas namin sa lugar na yun. Pero wala na kaming magagawa dahil nangyari na nga ang bagay na hindi dapat nangyari. At kailangan na lamang naming tanggapin ang bagay na yun. Nawala na talaga sila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat po at napili niyo po ang kwento kong ito. God bless at mag-iingat po tayong lahat sa mga lugar po na pupuntahan natin. Mas piliing alamin muna ang lugar na pupuntahan bago bumiyahe para makaiwas tayo sa kung anumang problema o trahedya na pwedeng mangyari. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. At bago po matapos ang ating istorya, sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng isang comment. Muli, salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.